Anyang at Renzo Bando mapapalaban kontra sa team ng Hyundai Mobis ni Miguel Ocson na 3-3 na ang record habang ang team naman ng Anyang ay nasa 4-2. Malakas-lakas ang team ng Hyundai Mobis dahil na rin sa nagawa nilang talunin ang team ni na Arvin Tolentino na Soleski Knights, kaya asahan natin na papalagan nila ang team ng Anyang ngayong araw. Magiging parehasan ng laban. Isang challenge ngayon para sa team ng Anyang kung sa bawat laro ba nila ay mataas ang intensity na kanilang ipinapakita sa opensa, depensa at sa pakikipag-agawan sa rebound dahil halos unstoppable ang Anyang kung meron silang consistency sa kanilang laro. Palaging malakas na depensa ang kanilang naipapakita at mainit-init na opensa ang kanilang nagagawa sa bawat laro, kagaya ng ginawa nila sa defending champions na LG Shakers. Hindi nila ito pinaporma sa una pa lamang, tinambakan ng malaki at hinayaan na lamang na makahabol ng Anyang ang team ng LG Shakers ng konti noong papatapos na ang oras sa 4th quarter. Nagkaroon ng mahaba-habang pahinga ang Anyang mula sa kanilang huling laro laban sa team ng LG Shakers. Ilang araw rin na walang laro ang team ng Anyang, kaya rin sa bando may magandang pahinga, isa sa inaabangan ng mga Pinoy basketball fans at maging ng mga local fans ng KBL na talaga namang naa-appreciate nila ang showmanship ni Abando, yung merong X-factor sa kanyang laro na parang may inaabangan kapalagi mula dito kay Lakay. Alam na alam nga rin ng karamihan na hindi nga rin mareklamo ang isang Renzo Bando kung ano ang ipapagawa sa kanya o yung role niya, yun ang gagawin niya sa laro. Ang isa pang maganda sa isang Renzo Bando ay meron siyang laron sa opensa at depensa, kaya pwede mo nga na magamit ang isang ganitong klase ng player sa iyong sistema. Johnny O'Brien ang isa sa international import ng Anyang, second round pick sa NBA, huling naglaro sa NBA para sa team ng Charlotte Hornets bago nagpalipat-lipat ng liga overseas. Naglaro na nga rin ang player na ito sa PBA at para sa team naman ng Meralco Bolts. Maganda ang laro niya sa sistema ng Anyang at masasabi natin na magaling-galing ang staff ng Anyang ngayong season sa pag-scout dahil nakabuo sila ng team na talagang lalaban at papalag. Merong chance na maging isang kampyon. Iba talaga ang isang Renzo Bando sa KBL. Mas gustong-gusto siyang panoorin ng mga KBL fans. Kitang-kita yan sa kanilang mga komento na nagpapahayag ng pagsang-ayon sa lakas ng laro ni Renzo Bando. Isa rin ang KBL sa liga sa Asia na competitive. Dalawa ang kanilang international import, tapos meron pa silang Asian quota players o Asian import. Gustong-gusto nga rin ng KBL na kumuha ng mga manlalaro sa Pilipinas dahil na rin sa isa sa nakita natin na dahilan nila sa isang page na tumatalakay rin sa ganap sa KBL ay may talento ang mga Pinoy basketball players na nakakahigit pa sa karamihan sa kanilang mga local players, tapos mababa pa ng konti ang bayad sa kanila. Parang nakatipid ka na tapos magaling pa ang iyong player na nakuha. Mas malaki pa rin na magpasahod ang KBL kumpara sa PBA, tapos mas competitive ang kanilang liga, kaya naman marami sa mga Pinoy players ang gustong maglaro sa KBL bago sila tuluyang magpa-drop sa PBA. Kung tatablahin na sila ng kontrata ng kanilang team sa KBL o magpapalit na naman ng staff at sistema ang isang team sa KBL, kung hindi naman kaya ay expired na ang kontrata ng kanilang Asian quota players at ayaw na nila itong i-renew. Ito ang mga dahilan kung bakit pupunta na sa PBA ang mga Pinoy players na mula sa KBL. Malaki ang chance na kapag natapos sina AJ Eto, Dwight Ramos at iba pang players sa Japan B1 B-League ay sa KBL na muna sila maglalaro dahil iba pa rin ang laro ng dalawang players na ito. Nasa kanilang kalakasan pa rin at maraming mga KBL teams ang interesado nga rin na subukan sila sa kanilang liga. Masarap nga talagang panoorin ang mga Pinoy players na napaka-competitive overseas. Mas nakikilala tayo ng ibang Asian countries sa larangan ng basketball dahil sa mga players na kagaya ni Abando at iba pa. Laro ngayong araw, Miguel Ocson, Hyundai Mobis laban sa team ni Renzo Bando na Anyang.